rockin' with it. Hi everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So happy Thursday sa atin lahat ng bonggang bongga. At hindi lang yan, syempre sana lahat kayo ay safe at lahat kayo ay masaya ngayong araw ng Thursday. So syempre yung mga kaibigan natin, yung mga nasa parteng Amerika, ayun, sana okay na okay lang sila. At saka, syempre, yung mga nasa Asia din, di ba? Especially yung mga taga-Philippines, ayun. So, sana safe tayong lahat dyan. At eto na nga, syempre, pinag-uusapan ngayon kasi nag-send off nga kanina si Atisa Manalo para sa kanyang laban sa Miss Universe. Are you excited? So, Miss Universe nasa next week ang start ng datingan ng mga kandidata dito sa Bangkok, Thailand. At talagang isa to sa mga inaabangan natin lahat. I'm so excited. Excited ako dahil syempre, lalaban si Atisa, di ba? And then, ayun. So, kanina sa, maraming nadismaya sa pinasuot na damit kay Atisa Manalo kasi nga daw, hindi daw ganun kabongga, hindi daw ganun kaganda. At parang wala lang daw. Oh, ewan ko sa inyo, bahala kayo dyan. Kung ako ang tatanungin ninyo, wala naman tayong ambag para magreklamo tayo sa suot ni Atisa Manalo. Pero eto din, sasanayon din ako sa inyo na sana yung mga pinapasuot niya, pinapasuot sa kanya, sana naman yung nakikita nila kung ito ba talaga ay maganda pa para kay Atisa. Kasi syempre pag nilabas mo sa social media, makikita ng lahat. Tapos ang sasabihin nila, Diyos ko, ganito lang pala yung di ba? So yun, so dapat talagang bonggacious, yung tipong matatakot ang lahat ng kandidata sa kanya kapag nakita yung mga damitan niya. So isa to sa mga dapat i-call out talaga, yung mga pasusuot nila kay Atisa Manalo kasi syempre napaka-importante na dapat kabog talaga. So ito nga, may nagsasabi nga, dapat daw gayahin daw ni Atisa Manalo sa Emma Tiblao. To be honest, ayokong ayokong sabihin yon na dapat yung galawang Emma, dapat ganun yung ipakita ni Atisa Manalo. Pero kasi ako, iba si Atisa, iba si Emma, iba ang Miss Universe, iba ang Miss Grand. Pero sana naman yung mga styling, maging maingat sila sa araw-araw na ipapakita ni Atisa Manalo. Especially yung mga pasusuot nga nilang damit. Kasi si Emma, bukod dun sa styling niya na napakaganda, and then, bongga din syempre, yung damitan talaga. Sobrang lahat ng ginamit ni Emma from day 1 until end, talagang winner. So, dapat doon silang mag-focus. Yung, wag lang basta-basta na, ay, okay na yan, maganda naman. Ay, ganito, okay na yan. Dapat talaga, kabog talaga yung beauty. So, doon lang ako sa part na yun na talagang sobrang kinakabahan pagdating kay Atisa kasi yung choices talaga ng mga damitan nila hindi talaga pang winner ganon. So I hope na sana yun talaga pagdating niya dito sa Thailand, sabi ng ganon ng ibang subscribers, hintayin natin makarating si Atisa sa Thailand and then tingnan natin kung ano yung mga wardrobe na gagamitin. Tulad nga na sinabi ko kanina sa vlog ko, as long as possible, ayokong ma-pressured si Atisa at ayokong paghanapan natin si Atisa. Pero sana naman, yung team ni Atisa, sana ay prepared sila dyan. Kasi alam naman natin na kung ano ang pasabog na gagawin ng mga kalaban natin, di ba? Especially kay Miss Universe Thailand. Talagang kakabugin sila dyan pagdating sa wardrobe. And I hope, kasi nakakuha naman sa Emma Tiglao ng mga damitan na magaganda sa Pilipinas, bakit hindi magawa yun ni Atisa Manalo? For sure, sa tagal niya nang lumalaban sa Miss Grand, sa Miss Universe, di ba? Sa Philippines, sa tagal niya nang lumalaban sa Miss Philippines, marami na siyang kilala mga designer na pwedeng paggamit sa kanya. At sana naman yung mga designer, check out din naman nila kung ang gagamitin ba o ipapasuot nila kay Atisa Manalo ay kakabog para sa mga event sa Miss Universe, di ba? So, yun lang yon. So, kung gusto natin manalo, wag lang yung tama lang na nakapagbigay kayo ng damit. Dapat
alamin din ninyo kung bagay ba to kay Atisa, bongga ba to, okay ba tong gamitin ni Atisa, isa ba sa mga magiging stunning kapag ito ang pinasuot natin. Huwag naman yung mga baul na damitan sa binibini. So, marami akong nakita kay Emma Tiglaw at dami niyang gamit na ginamit na damit na alam mo yun, nakakabog at talagang mamamayagpag. Ayun lang yung akin. Ayun yung kailangan tutukan talaga ni Atisa. Yung damitan at saka yung make-up, styling, mga tipong ganon. The rest, wala. Kasi maganda naman. O paano daw yung galawan? Kailangan katulad din daw ng energy. So siguro, ano lang niya, bilis-bilis lang yung kilos. Kasi medyo mabagal-bagal kasi ito si Atisa kumilos. Pero sa nakita ko naman dito sa Thailand, hindi naman siya ganon. Parang nakita ko naman na talagang she's alert. Oo. So, yun. Parang okay lang naman. Ang ano ko lang talaga yung damitan. Kasi pag pinasuot mo siya ng damit na maganda, bongga, mas lalong bobongga yung beauty ni Atisa at lalong kakabog talaga. According do sa nakita ko, kung pagandahan din naman ang pag-uusapan, maganda si Atisa, pero is not enough kung maganda ka lang. Kailangan talaga yung mga outfitan mo, bongga din, di ba? Para makakuha ka nilang Miss Universe. Kasi kung hindi, Diyos ko, sayang naman yung hinintay ni Atisa na masasayang lang. Marami namang kilala si Atisang mga kilalang designer, mga kabugerang designer na talagang kung nagpasuot ng damit ay bongga. I hope na sana tumulong sila kay Atisa na ipasuot to at ipagamit yung mga masterpiece nilang damit, and then para lalo tayong kumabog, di ba? So yun lang yon. Wala akong nakikitang iba na dapat gawin ni Atisa ay kundi makipagsabayan lang pagdating sa outfitan. I think doon talaga ang kailangan na dapat planado talaga si Atisa sa OOD niya from day 1 hanggang sa matapos ang Miss Universe. And I hope na sana yung mga napili niyang gagamiting OOD ay masasabi natin na kayang sumabay, kayang makipagpukpukan, at higit sa lahat, kayang kumabog. Oo, di ba? Kasi yun lang naman yung importante. Kailangan lang niya, yung kailangan lang dito ay kaya talagang sumabay at umangat yung level niya, na tipong sa tuwing makikita siya, talagang hindi sila magdadalawang isip, ay dapat siya ang kunin natin Miss Universe, kasi very Miss Universe yung datingan. Kasi pag hindi yun nagawa ni Atisa ay medyo mahihirapan tayo. At malakas yung kalaban natin na si Vina. Si Vina pa lang ang lakas na kasi si Vina kasi yung mga outfitan nito for sure talagang magiging tawag dito, klaro, magiging palaban, so yon. Kaya doon lang ako natatakot konti. Pero sa ibang aspeto naman, parang feeling ko, kayang-kaya na ni Atisa. Doon lang ako natatakot talaga sa damitan. And then, siguro, konting atake na, alam mo yun, yung katulad ng atake na ginagawa ni Emma Tiglaw. Kasi si Emma kasi talagang pulido pulido ang styling, lalabas na naka-makeup na, lalabas na prepared na. And please, wag gumamit si Atisa ng straight hair na baksa, kasi hindi talaga siya nagiging diyosa doon. Medyo hindi ganong kabongga yung beauty niya kapag ganon yung ginagawa niyang straight hair. Lumalabas kasi yung pagkataba ng mukha niya. Pero kapag wavy, doon talaga lumalabas talaga yung pagiging beauty queen. Dapat itaas, dapat wavy, or kung meron pa silang ibang set na alam na pwedeng gawin sa styling ng buhok ni Atisa, ayun, gawin niya. Kasi para mas kumabog. Ay, yung straight hair kasi nagiging normal yung itsura niya. Tapos parang hindi ganun kabongga. Pero kapag yung tinaas mo, or winaby mo, or naging simplihan lang, ayun, lumalabas talaga yung pagka-Diyosa niya. So, dapat maipalabas nila yun ng bonggang-bongga. Hindi naman sa nagre-reklamo tayo, ha? Nagsasuggest lang tayo. Kasi,
ibang laban tong Miss Universe na to. Pero sabi naman ni Atisa, lalaban siya sa abot ng kanyang makakaya at kahit hindi siya matulog, gagawin niya. O, di ba? So, yun. So, ganun yung spirit niya. Yes, madali yung sabihin pero yung mga ipapakita mo, sana ma-impress talaga ang lahat sa mga ipapakita mong galawan dito. And looking forward tayo doon. So yun lang. And let's see, di ba? Siyempre support pa rin natin si Atisa at ibigay natin sa kanya ng 100% yung suporta. At ayun nga, so abangan natin kung paano ikakabog ang isang Atisa Manalo sa competition ng Miss Universe. So yun, so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.